Saan nag-uumpisa yung away? Paano? Sa sugal po talaga nag-uumpisa yung away po namin lagi. Okay. Anong dahilan? Ba't kasi nasaktan? Kapag na-stress na po siya, nagwawala po talaga siya. Pag tuwing natatalo siya at nakikita ka niya, umiinit ang ulo niya, namumura ka. Opo, naman. Okay. Kumukulo ang dugo ko doon sa ginawa niya sa may pera kang 5,000 na pang tuition sana ng anak mo. Hinihiram niya, pangsugal niya, hindi mo binigyan, kaya kanya sinaktan. Ayun. Okay. For the sake of rehab, pero wala siyang realization. Paulit-ulit lang siya. Ayun. It becomes a cycle to the point na it will come to a worse condition na dati personality disorder lang na pwede mong mamanage siya, na pwedeng umabot siya sa maging schizophrenic siya, magkakaroon siya ng delusion, magkakaroon siya ng hallucination. So, mas magiging malala na. Alright. Pinalikan ka. Alam mo, Chris, parang ini-installment mo eh. Dapat ba? Huwag kang mag-installment. Buhos mo na. Tutulungan ka namin kasi ganyan na ganyan ang profile ng mga taong parang tingin ko tuloy, parang gusto po mong bumalik eh. Ini-installment mo. Mahalaga yung, kailan 25 lang na sinaktan ka dahil hindi mo nabigyan ng tuition. Mahalaga sa amin yan. Huwag mo nang kalkalin na kalaan. Sigurado ka, hindi ka babalik. Hindi na po. Wala ka. Sigurado ka. Baka sa susunod mapatay na po. Ay, oo. Tama ka, tama ka. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Dito na po tayo, kasama po natin sa studio, yung inang si Chris. Chris, magandang umaga sa iyo. Magandang araw po, Sir Ben. Okay, Chris, kasama ko yung aking anak, the next generation, si Bitag, Magandang umaga next sa iyo, ma'am. generation, Carl. Okay, so, alam ko naman, dediretso na ako rito. Malimit ka bang saktan kapag medyo nabubwisit na siya dahil doon sa kanyang sugal? Or saan nag-uumpisa yung away? Paano? Sa sugal po talaga nag-uumpisa yung away po namin lagi. Okay. Nasasaktan po niya ako. 3 beses pa lang po Pag? yung physical. Kapag sa sugal din po. Okay, kapag nanalo or humihingi siya ng pera, ano ba? Anong dahilan? Ba't kasi nasaktan? Kapag na-stress na po siya, nagwawala po talaga siya. Kung So, sino-sino na po parang ikaw yung stress reliever niya kaya binubugbog ka. 3 beses po. Oo, yun nga. Sa tuwing natatalo siya or pag tuwing humihingi siya ng pera sa'yo? Kapag, yun nga po, humingi po siya sa akin ng pera. Pag tuwing natatalo siya at nakikita ka niya, umiinit ang ulo niya, namumura ka. Opo, namumura po. Okay. Paano ka nasasaktan? Sa tuwing humihingi siya ng pera dahil hawak mo yung pera, hindi mo binibigyan, doon ka nasasaktan. Yun po, yung hindi ko po talaga binigay kasi pan-tuition na po ng Okay. bata po talaga eh. Dahil hindi mo binigay yung magkano yung pera na yun. 5,000 po. 5,000 pambayad sa tuition, hindi mo binigay, hinihingi niya pang sugal, tsaka kanya sinaktan. Opo, nangungutang na po siya sa ibang tao po. Kumukulo ang dugo ko doon sa ginawa niya sa may pera kang 5,000 na pang tuition sana ng anak mo, hinihiram niya, pang sugal niya, hindi mo binigyan, kaya kanya sinaktan. Ayun. Okay. Di na ako makikialam. Mangutang siya at gusto niya, sanla niya sarili niya, benta niya sarili niya. Huwag ka lang saktan. Naget mo ako. Kapag yung inyong mister, kinakasama, na ganyan na ang usapan, ibang usapan, meron pa kayang pagbabago sa palagay mo, Carl? Itong mga taong ganito, mapapatino pa kaya? Depende siguro, Sir Ben, sa kanyang pananaw kung talaga bang siya ay sincero doon sa pagbabago. Alright. Kasi kagaya niyan, sabihin na natin mga bagay na hindi maganda. Sabihin natin droga, ganyan, ipinapasok sa rehab. It's because yung mga tao, willing talaga sila magbago and they acknowledge that they have a problem. Pero kapag ang tao, in denial, kung kunwari lang, para lang matapos na, iba po yun. Yung addiction na sinasabi natin dito, addiction and gambling. Yes. Iba naman yung sinasabi mo doon, addiction and using, ipinagbabawal ng Yes. gamot. And the same thing, addiction. But anyway, sa linyang telepono, si Dr. Camille Garcia. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Clinical psychologist, ma'am. Good morning. Hi, good morning, Sir Ben. So nice to hear your voice again. Ma'am, siguro narinig mo naman kung ano yung simple lang naman. Pag ang isang taong lulun sa sugal, lulun po sa ipinagbabawal ng gamot, do you think he can change by himself, with himself? Kung for the sake of rehab, pero wala siyang realization. Paulit-ulit lang siya. Ayun. It becomes a cycle to the point na
it will come to a worse condition na dati personality disorder lang na pwede mong mamanage siya, so pwedeng umabot siya sa maging schizophrenic siya, magkakaroon siya ng delusion, magkakaroon siya ng hallucination, so mas magiging malala na. Alright. Doktora, ito umabot sa puntong, sa tuwing natatalo raw siya sa online gaming, medyo pag hindi maganda yung nasasabi ng kanyang misis, nagbibitiw siya ng masasakit na salita. Siya po, itinabi yung 5,000 peso tuition ng kanyang anak. Dahil lulun naman sa sugal yung kanyang mister sa online, pinilit daw ata hingin yung 5,000. Tama? Hindi ha? Yung 2,000 Yung po. 2,000. Hindi niya ata binigay. Tama? Sinaktan siya at nakikita yung pananakit. Okay, una-una, no, kung talagang sabihin natin na gusto niya talaga ang dali-dali. Kasi, Sir Ben, alam mo naman, ang bouncy, president, mabilis yan eh. Kaya lang, ang problema si Mrs., baka mamaya sabihin niya, papatawarin na naman niya uli, and this becomes a cycle. So, una-una, siguro, pagdating dyan, apektado ba yung mga anak niya? So, para sa ganun, maproseso muna na na-traumatize or ma-debrief yung mga bata. Pangalawa, so pwedeng dalhin pa para at least ma-debrief natin yung mga bata para maintindihan nila yung sitwasyon. Idulog mo na. Ikaw na mismo magsabi sa kay doktora. Ilang beses na rin po kasi niya akong nasaktan dahil nga, yun nga po, sinasabi niya na kapag panalo siya, masaya naman ako. Kaso, sinasabi ko mas marami na po siyang natalo, okay lang po. Okay lang po, wag na po siya magsugal kahit wag na po siya manalo. Ayun nga po, nagbibitiw siya sa akin ng masasakit na salita. Nakikita po ng mga bata, tapos sinasabi na lang po ng bata na no away daddy. Yung lalaki yung salbahe po talaga. Oo. Okay. Anong tawag nito? Kasal kayo? Hindi po. Hindi. Oo, Nagsas- nung una kang sinaktan, pati hindi ka nag-isip na talagang ito maaaring magtutuloy-tuloy po at magiging problema. Kasi una-una, nagiging cycle na siya. Tinan mo, napipilitan ka na magbigay kahit na ayaw mo. So, ibig sabihin, pwedeng nagkakaroon na to, Sir Ben, yung tinatawag nating battered person syndrome or battered wife syndrome. Dahil kasi nga, parang sa kanya, pag hindi siya nagbigay, hindi lang yung takot ang naiisip niya eh. Baka kasi hihiwalayan siya yung mga ganitong patterns. Pero kung ang sinasabi mo rito, talagang gusto mong matigil, una-una, hindi mo kayang sabihin natin, pagbaguhin yung asawa mo ng dahil sa'yo at ng sa anak mo. Kailangan mag-isip siya na kaya siya magbabago dahil gusto niya. Kung hindi talaga yun yung kanyang pakay, walang mangyayari. Mas maigi pa na talagang total ikaw, independent mo, kaya mo palang kumita at lahat. So, why not work out na talagang ang maiayos mo yung mga anak mo kesa siya? Okay. Dahil kasi pag ganyan, maraming pwedeng pumagitan para talagang hindi matuloy yung kanyang ginagawang masama na ganyan. Okay, Carl? Yeah. So with that said, Dr. Camille, moving forward, no, para dito kay ma'am, ano bang recommendation nyo para siya naman ay kahit papano maka-move on, she can take care of her kids properly? Kasi talagang pumunta siya dito, ma'am, dahil she's fed up already. Ayaw na niya talaga na pakisamahan yung tao na to kung ganito lang yung treatment niya. So ano pong final say niyo po dito, Dr. Camille? Okay, una-una kasi usually pag ganyan na sa barangay yan, pwede magkaroon ng agreement doon. Pero kung hindi, you can do it something legally na talagang magkakaroon ng agreement na hihiwalay na muna itong si lalaki talaga sa kanila, and then he will make the necessary provisions para dun sa mga anak niya. Tapos, the kid, saka si mother, pwede pumunta dito for debriefing para check natin kung they are really affected na to the point na traumatized yung mga bata. At yan naman, kahit papaano, we can counsel her para sa ganun, she will be able to move and do yung proper na gagawin para matulungan siya sa mga anak niya. At the same time, maiintindihan niya na yung ginagawa niya, para lang din sa kabutihan niya at hindi yung ang iisipin niya yung para din sa kanyang partner. Alright. So again, Doktora, gusto ko lang i-highlight ang inyong sinabi na ang gagawin niya naman ay para naman din sa sarili niya. So again, I do agree. So Yes. with that said, Sir Ben. Okay, with that, ma'am, kami nagpapasalamat. Ikaw ba'y gusto bang magtanong kay doktora? Wala na? Gusto ko na po talaga mangyari, makulong na po talaga Okay, siya. pag-usapan, ito, wag muna dyan. Meron tayong siya naman,
mas mahalaga para sa iyo. Opo. Kasi ikaw magdedesisyon. Yung taong nananakit sa iyo, sasaktan ka sa tuwing nag-iinit ang ulo. Eh, ikaw ngayon, kinakailangan, masuri ka. Hindi ka na, kaya tayo nakipag-usap sa kanya. Okay? Oh, with that, Doc, nagpapasalamat po kami, kakausapin po namin ngayon dito, yung vowsy naman na may tutulong kung ano yung mga bagay hanggang sa pulis po tayo. Well, Doktora, hindi lang po rito, educational, informational na rin po sa mga nanonood po sa atin, sa mga sinabi po ninyo bilang isang dalubhasang clinical psychologist. Maraming salamat po, Doktora. Thank you rin, Sir Ben. Thank you. Okay, ganito na. So, hindi ka na yung sasama. Nag-hiwalay ka na. Okay. Ikaw ay lumapit sa barangay. Nagreklamo ka sa vowsy. Hindi pa po. Well, gusto mo bang, kayo ba'y nasa bahay pa o humiwalay na siya o ikaw nang umalis? Ako na po yung umalis. Wala ka nang balak bumalik. Wala na po. Sigurado ka. Opo. Kausapin natin yung sa kabilang linya, itong vowsy ng barangay, si Editha Villarreal. Magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po. Ma'am Editha, lumalapit po kami sa inyo dito sa inyong vowsy. Gawa po ng itong lumapit sa amin na sinasaktan daw umano ng kanyang asawa dahil lang dito sa certain conflict that they have. Hindi lang isa, kundi 3 beses na nangyari. Ano po magagawa ng ating barangay dito? Kung lalapit sa aming tanggapan, ay kuhanan po muna namin ng complete informasyon, respondent at saka complainant. Pagkatapos po, pakikinggan po natin yung kanyang problema. Okay. Okay. So, gaya po niyan, sinasaktan siya. Tanungin po namin, sir, kung decidido ba siya na magsampa ng kaso. Desidido daw siya, ma'am. Base sa aming pagtatanong kanina. Kasi po kami ng BPO, Barangay Protection. Ayun. Ma'am, papupuntahin siguro namin sa inyo para makausap niyo at masuri niyo po sa tamang proseso. Pwede po ba, Ma'am Editha? So yes, sir, mas maganda po para Okay. magpapakinggan din namin dahil kung gusto niyo talaga magsampa ng reklamo, aasisan po namin sa Okay. Women and Children. Well, Yes, please. asa po kami, ma'am, at sa ginawa niyo po, siguro, ma'am, ganito lang aming gagawin. Ay sasamahan din po namin sa inyo para naman magabayan po nga ninyo, trabaho po ninyo yan. Hindi po kami nakikialam, pero alam ko po, meron pong serbisyo na ganyan. Just in case bumalik siya sa kanyang bahay na kahit hiwalay na sila, para makakuha lang siya ng protection order sa inyo, barangay protection order, na medyo wag nang pumunta sa kanya yung kanyang kinakasama at mabugbog sa tuwing gustong magsugal at nalulun sa online gaming, ma'am. Yun po. Sige, sir. Kung kailangan talaga na magsampa, aasisan po namin siya, sir. Alright. Kung kailangan naman din na baka traumatic na rin yung biktima o mga anak, endorse po namin sa proper agency like CCSWD po. Yung bang pulis po rito, ma'am, makakatulong din. Arestuhin siya just in case yung pananakit, physical injury niyan. So kung sakop pa po, sir, ng reglementary period, pwede naman po. Pero pag hindi na, direct filing. Okay, Siguro, okay. kahit na lang din yung lalaki for counseling po sa CCSWD. Okay. Ma'am, sa panalita niyo, sa pagbigay niyo po ng mga inyong punto de vista at payo, nagpapakita po na dalubhasa po kayo sa ginagawa po ninyo, Ma'am Editha. Samahan po to. Maraming salamat po sa inyong pagtulong, ma'am. Thank you, sir. Kailan nangyari yung pinakahuli? May 25 lang po. May 25 nitong buwan. Anong ginawa? Yun po yung nasa CCTV po na Yun yung sinugot tungkol po sa niya. tuition fee. Opo. Tapos dahil ayaw ibigay, binalikan ka. Alam mo, Chris, parang kini-installment mo eh. Dapat ba? Huwag kang mag-installment. Buhos mo na. Tutulungan ka namin kasi ganyan na ganyan ang profile ng mga taong parang tingin ko tuloy, parang gusto pa pang bumalik eh. Ini-installment Hindi mo. na po. Mahalaga yung, kailangan 25 lang na sinaktan ka dahil di mo nabigyan ng tuition. Mahalaga sa amin yan. Huwag mo nang kalkalin na kalaan. Yung pinakamalapit, anong tayong petsa ngayon tayo? Di ba? Ha? 28, 3 days. Siguro, tanungin muna natin si itong pulis, kasi pulis to, tanong lang po namin sa inyo, sir, quickly, sa nakita niyo lang po, na nasaktan daw po siya dahil nalulun sa online gaming. Alam ko naman po, sir, barangay po to, may vowsy kami. Pero ano po yung mga bagay-bagay na dapat malaman po ng tao kapag sa loob ng tahanan, ganito na nasasaktan na siya. Baka maging pattern na po, paulit-ulit. Pinakamaganda po sa lahat, sir, pag tayo'y nakakaranas na ng pang-aabuso sa ating mga kinakasama, dapat mai-report po ito agad sa ating barangay o pwede nga po sa pinakamalapit na istasyon po ng pulis upang ma-actionan po natin. Okay. Ngayon, kung talagang serious po at bago lang po ang ginawa ng pananakit, ay maaari po natin itong arrestuhin. Ayun. Ang kinakailangan lang po talaga is yung talagang desidido po dapat yung ating
mga reporte o mga biktima na magsampa po ng kaso. Mhm. Kasi ang mahirap po rito, no, pag ito'y pinababayaan natin. At narinig ko nga po kanina na halos 3 beses na. And hindi natin maiiwasan na baka mamaya mas seryoso o mas mabigat pa ang gagawin sa future. So dapat mag-decide po siya talaga. Okay. Yan po ba talaga kailangan na niyang hiwalayan upang makapag-move on na, o kung sa tingin niya dapat makasuhan na, i-report na po sa amin upang makapag-action po ang kami agad. Salamat sa inyong pagpayo. Alam ko naman, dadaan sa tamang proseso. Yung binigay niyo na po ng payo, malaking bagay na po, Colonel. Thank you so much. Yes, ha? sir. Opo, sir. Alright. Salamat din po, sir. Okay. So ganito lang advice namin. Sasamahan muna namin ikaw sa barangay. Ha? At doon mag-uumpisa. Ipo-forward ka namin doon. Ha? Opo. Okay ba sa'yo? Opo. Pero bibigyan ka na namin ng card number. Kapag medyo sinaktan ka uli, isang tawag lang. I-report mo agad sa amin. Kikilos agad kami. Napakadali na ngayon magsumbong sa bitag kasi kung talagang emergency yan, pwede niyo pong yung apps namin. Doon po kayo magsusumbong. Makakausap namin kayo kung talagang nasa prescriptive period, wala pang 24 hours, yung hakbang napakahalaga. Okay? So, effective immediately, gagawin na namin sa susunod. Ilalabas na yung aming bitag apps para sa lahat ng mga sumbong, kapareho nito, kahit ano, makikipag-usap kami sa inyo o di na may tatawag sa inyo at a-advise na agad kayo para magawa agad ng para ng agarang aksyon. Okay? Okay naman sa iyo. Sigurado ka hindi kang babalik. Hindi na po. Tsokolate. Okay. Hindi na po talaga. Bicol Express. Balloon. Jollibee. Kentucky. Wala talaga. Sigurado ka? Baka sa susunod mapatayin na po. Ay, oo. Tama ka. Yan. Ito po ang pinalakas, pinalawak, bagong pambansang sumbungan, Bitag Help Desk.